pag-asa po ba na maging maayos po yung relasyon nyo? Wala po. Ayoko na po. Kasi po, baka gumagamit na po ng droga. Kasi laging nagwawala. Mga gamit namin, basag-basag lahat eh. Binabasag niya. Kayo po, ayaw na rin po na magkaayos po yung kinakasama niyo? Ayoko na po. Kasi ilang taon na, mga 6 years na eh. Laging ganyan ang ginagawa niya eh. Sinungaling. Ilang taon na po ba kayo nang kinakasama niyo nang sasama po? 7 po. 7 years. So, sa loob po ng 7 years na yun, simula po, umpisa po ba, pinubugbog na po na niya kayo? Hindi na po tumingin sa akin. Asawa po. Lagi niya po sinasabi naman. Ano po eh. Tatlong lipat na kami ng bahay. Pinapalayas po kami dahil lagi siyang nagwawala. Ano po kayong mag-alala dahil tutulungan po namin kayo? Anak na. Ano pong ginagawa sa inyo? Ang dami po. Si Ma'am ay isang PWD nga pala, person with disability. Nasaan po si boyfriend? Andun po siya trabaho. Ano pong trabaho niya? Construction po. Gusto niyo pong pakulong natin? Okay, nakapagpa-blatter po kayo. Tay, magandang hapon po. Meron na po Tay, idol. sir. Sa barangay po. Kailan po yung huling pananakit na ginawa? Kahapon sir, dinuran siya. Ay grabe, bastos po yun. Walang hiya yung... Pag nalingunan po ako, tinitigil niya yung pananakit niya. Anong pinag-uugatan ng kanilang away? Ayaw na po magbigay siya ako ng pera. Pag nagbibigay siya, 200 lang po sa 100. Okay, may anak po kayo. Opo, dalawa po. Ano to, 200 kada linggo, kada buwan? Hindi po, isang araw po. Lagi niya pong inuuha yung sahod niya po. Araw-araw siya sumasahod. Niya po. Okay, ang binibigay niya 200 kada araw. Opo, tapos minsan po 100 lang po. Kaya kayo nag-aaway dahil hindi sapat yung budget na binibigay Opo. niya. Kaya doon nag-aaway kayo at nagkakasakitan. Ano ba to? Lasinggero? Lasinggero po sir. Nagda-drugs? Maaari po sir, kasi minsan sir, pag nung nabangag siya, nung nagdala pa ng itak, may tinatago pa po siyang kutilyo. Mr. Divino Manzon. Sir, andito po si Miss Pamela, yung inyo pong live-in partner. Kasama po yung kanyang ama. Bakit naman ganun, sir? Palagi mong binubugbog si Mrs. Makukulong ka rito, sir. Ang Sir, hindi girlfriend ko mo. po laging binubugo po. Kasi ang nangyari po dyan, sir, kada uwi ko po galing po dito sa trabaho, malit lang po ang kinikita. Kung magkano po yung inaabot ko po sa kanya, alam mo po ang nangyayari, minumura pa po ako. Ano, ba't ganito yung pera na ganyan. Halos hindi ko po makayang pagmumura yan. Sir, hindi ho pwedeng gamiting dahilan yon na sapagkat ikaw po ay napupundi na sa kanyang mga pagmumura para siya bugbugin. Wala pong pwedeng explanation po may bibigay ninyo para ma-justify po yung action ninyong pambubugbog. Hindi na po ako tinutungin ng asawa po. Tapos sinasabi na po sa akin, manggulan ka po ka. Sir, alam mo naman na PWD siya, bakit mo inasawa or kinasama tapos ngayon lalaitin mo pa yung kanyang pagiging PWD? Sir, kung maniwala mo po kayo, sir, mahilig po magdagdag po ng kwento po yan. Maniwala po kasi, Hindi po, sinasabi niya po yan, sa sir. akin, Maniwala ano po po, kayo. manggulan po ako. Tapos, ano po, padawa ko. kasi sir, ang nangyayari kasi sa akin, sir, Kanina po sinasabi daw pag ko, nag-a-addict ka, yung mga pera mo, ganyan-ganyan. Hindi niya po alam, umaalis po ako dito sa bahay ng amo ko po, sir, madilim na po. Magkano po yung sinasahod nyo, sir? 500 lang po. Saan po kayo nagtatrabaho, sir? Malapit lang po dito sa, tinitiran po namin dito sa barangay, North Signal po. Tagig? Opo. Alam niyo ba na dapat 537 kada araw ang sweldo ninyo? Baka pwede ko kayo matulungan tungkol dyan. Sa akin, okay naman po yun, sir, kasi dito lang naman po. Okay na sa iyo yan? Kahit na short ng 37? Libre naman po kasi ako lahat dito, sir. Okay, sige, 500 okay na sa iyo yan. Sige, kung ayaw mo, hindi kita mapipilit. Bakit po 200 lang binibigay mo kay Mrs. kung 500 sweldo nyo? Alam niya po yan na may bayaran po kaming kulang na pambayad ng kuryente po sa kapitbahay. Alam nga naman po, kukunin ko po lahat ng iniipon ko po yung iba para maibayad kasi may 1.5 pa yata yung kulang ko yung pambayad ng kuryente po sa kapitbahay namin. Tinutulungan po siya ng tatay ko sa Tapos mama po, sir, ang nangyayari po kasi, sir, pag binibigyan ko po ng pera po yan, sir, lumaalis po yan, nagigipag-inuman po yan. Miss Pamela, umiinom ka? Pag minsan po, pag may problema po ako. Mali, ma'am. Kasi kapos na nga po yung kinikita ni Mister. Hindi sapat para sa inyo kung tutuusin. Nagreklamo ka na. Tapos iinom ka pa. Kung ilan po siya. Maski na po. Hindi po tama yun. Iinom ka kung sobra-sobra po yung pera nyo, kung may extra. Pero kung yung naghihikaos po kayo, sorry mama, yung for the term, naghihikaos po kayo dahil 200 tapos ilan po yung anak nyo? Dalawa tapos maraming mga bayarin. Short talaga kung tutuusin. Below minimum wage yung sweldo ni sir. Tapos babanatan mo pa ng inom. At saka isa pa mama, syempre kapag nakainom ka na, pag uwi ni mister, lasing ka, mapupundi nga to. Sabihin niya, ako'y naghihirap magtrabaho. Tapos pagdating ko rito, magdadadakdak to, kulang ang pera. Tapos ito, amoy alak tong misis ko, mag-aaway kayo. Huwag niyo po samahan ng pag-inom. Tama ba kung sinabi ko na dapat Tama hindi ka po, uminom? tama po yun. Okay. So advise mo tayo itong anak mo na
Wag na uminom, wag nang dagdagan Hindi po, yung kanila. idol, hindi po marunong ito dati uminom po eh. Okay. Siyang nagturo mag-inom eh. Jackpres ka pala. Divino, ikaw pala nagturo sa kanya. Po to, pag nalasing po, Sir, aawain excuse me niya po, na. marami po akong magiging witness po dyan na bago ko po makilala yan, nagiinom na po yan. Hindi po yan totoo. Mga classmate niya po sa Pateros Siya po yan, kasama niya po yan. Siya po ang lasinggero, idol eh. Yan po yung tatay, konsentidor po yan. Paano ako naging konsentidor? Alam mo, Sir Pedro, Tatay, Divino, at saka Pamela, ang nakikita kong problema talaga kung tutuusin. Pareho sila manginginom eh. Sabi mo, sir, lasinggero itong si lalaki, itong si babae manginginom. Ano na mangyari sa buhay nila? Ano mangyari sa mga anak nila? Buti sana kung malaki ang kinikita para yung extra ipang-inom nila. Pero naghihikaos po sila sa income. Tapos, eto, dalawa sila parehong umiinom. Imbis na ibili ng alak, sana sir, ibili nila ng pagkain o gatas ng mga anak o damit. Di po ba? Tama ba ako? Tama Dapat po, yung idol. isang araw po siya, nangingi po ako ng pambili ng ng pagkain namin. Binato po ako ng dito, duguan po ako. Binato po ng dito yung lagayan ng tinidor. Nasugat po dito eh. Yan. Lagi pong sinasaktan niya po itong anak ko eh. Naka-blatter na nga po yan sa barangay. Ano gusto niyo po mangyari? Pamela, Gusto ko pong maulong na po siya. Po. Para magbago po siya. Kaya ko naman po magtrabaho. nandyan po sa inyo yung blatter, tapos nandyan po sa inyo yung medical certificate. Ano po? Dito po, yung mga nakarang pang-gugulpi na po. Sir Divino, malas mo at merong ebidensya, ito pong girlfriend mo. At gagamitin po namin to para isampa sa korte at ikaw po ay makukulong dito, sir. Sir, paano po yung panig po, sir? Dahil inaano po rin po nila ako. Sir, yung panig mo, siyempre, bibigyan ka ng pagkakataon ng korte para makapagsalita, para i-depensa ang iyong sarili. At ikaw po ay bibigyan ng abogado kung wala akong kakayanan. For the meantime, sinasabi ko lang sa iyo, malaking posibilidad na ikaw ay makulong dahil ikaw ay nambubugbog ng iyong kinakasama. Lalo pa ito isang PWD. So, kung ako Opo. sa iyo, sir, pag uwi mo ng bahay mamaya, baka pwedeng pag-usapan nyo ito, magmakaawa ka at magbago ka na. Opo, sir, kasi hindi ko po talaga alam na pupunta. Iniwanan ko po sila sa bahay kaganina po umaga, sir, bago po ako pumasok. Ayaw namin ipaalam sa'yo dahil masama ang kwan mo sa amin eh. So, Miss Pamela, ikaw ang tatanungin ko dahil ikaw talaga ang nasaktan dito, ikaw ang grabyado. Gusto mong ituloy na yung kaso dito. Opo. Pero, Miss Pamela, advice ko sa'yo, itigil mo na yung pag-inom kung pwede. Lalo pa kung halimbawa, wala na itong si Divino. Kunyari, nakulong. Halimbawa, mas kailangan ng mga anak mo yung talagang Siya po. pagtutok na pag-aalaga. Ano po? Okay sa yun? Kaya po. Okay, good. Sir Divino, meron kang gusto sabihin kay Miss Pamela? Oh, ba't ano nangyayari sa inyo? Ba't napunta kayo dyan? Ano bang dahilan talaga? Bakit ano nangyayari? Gusto ko na naman makulong. Dahil sobrang na po yung ginagawa niya sa akin. Kailan po kayo huling sinaktan? Kagabi po. Tapos nung isang araw Aso paulit-ulit na lang talaga. po. Ay, sir, hindi ko po inano kagabi po yan, sir. Sinawaan mo ako kagabi. Iniwasan ko na po yan, sir, kasi ayaw ko po ng away. Hindi mo siya sinaktan kagabi, pero nung isang gabi, yun, sinaktan mo siya. Hindi po, matagal na po yan, sir. Napunta po kami sa barangay na po yan, sir. Anong Kasi matagal? po kami Binato sa mo ng barangay. ano yan eh. Lalagyan ng kutsara eh. Dumudugo ulo niya eh. Hindi ko po yan inano. Alam ni Auntie Shirley yan, nakita ito eh. Dumudugo ulo niya. Alam mo sa pinakamasakit din dito, sir, yung dinuduroan mo raw siya kapag nagagalit ka? Hindi ko po yan dinulaan, sir. Alam nyo, iniiwasan ko po yan kagabi, sir, kasi matutog pagod po ako. Hindi ko po pinatulog sa amin sa kwarto kasi siya po nag-umpisa ng away niya, sir. Laging maingay yan sa bahay. Sinungaling ka eh. Sino sinungaling sa atin? Kahit tanungin natin si Manang Bergie kung sinong maingay, yung madaling araw. Pagsasawayin ko siya, ako pa ang papagalitan ninyo. Sir, kung halimbawa nagers si girlfriend, may mga pamamaraan naman para maiwasan po yung gulo. Ikaw ay umalis. O kapag hindi mo pa rin talaga matik yung kanyang pagbubunga nga, kuha kayo ng marriage counseling. Kung hindi pa talaga obra, hiwalayan mo na. Huwag mong saktan. Nang sa gayon, hindi ka makakasuhan tulad nito mangyari sa'yo ngayon. Di O ba? nga po, sir, kasi pag iiwasan ko po yan, sir, hahanapin niya po ako. Kahit pumunta dito sa bahay ng amo ko po yan, sir. Kahit nandito po yung amo ko, minsan nambabastos po yan eh. Kapag gano'n na po yung nangyari, at least yung batas kakampi po sa'yo. Lalo pat marami ka ng testigo dahil sinusugod ka dyan sa trabaho kung totoo, tapos ikaw ay ninanag at iniinsultot, di ba? Opo, ganun po ang nangyayari po rito, sir eh. Wala pong kinikilalang tao po yan. Lagi po nang babastos kahit sa kalsada. Babastos ka po, mumurahin ka, sabihin pa sa akin ka po, mamatay ka na. Sabihin po sa akin kahit maraming tao. Bakit mo ginagawa yon, Miss Pamela? Bakit mo siya pinupuntan sa work? Anong purpose? Gutom sir eh. Manghingi po ako ng pangbili pagkain ng anak ko, pambaon po. Pero yun. di ba araw-araw binibigyan kanya ng 200? So, kulang pa po yun. Kulang pa po yun sa amin. Magka- Pamasahe po ng anak ko, tapos po, Magkano po yung sapat dapat? dapat 500 po lang sa amin. 500. So paano yung pamasahe niya at sa pagkain niya pagdating sa work? Paano pa po yung mga obligasyon niya doon sa work kung ibibigay lahat yung 500? Alam mo, nakikita kong lunas doon, dapat magtatrabaho ka rin. Hindi ka nag-work. Dati po, nagtrabaho na po ako. Sabi niya po sa akin, sabi niya, Siloso eh. Hindi. Alisin na po natin yung mga salitang pokpok, ma'am. Sorry ha. Bakit? Hindi masarap pakinggan. Opo. Walang connection yung name calling. Doon po sa kayo po dapat maghanap ng trabaho. Sana, kung kulang kay Miss Pamela yung sustento ni Divino na 200 a day,
So, dapat nag-work siya para ma-meet yung kanyang requirement sa budget. Tama ba, tatay? Tama yun, idol. Kasi nagtrabaho na po ito dati. Nagsiselos po siya. Tumigil to. Pinatigil mo ba, Divino, si Miss Pamela? Sir, sinundo po ng nanay niya. Ang gawa ng po magpapantay sa mga anak niya. Sinundo po sa Pasig po yan. Ngayon kasi Miss Pamela, no, sorry ha. Kaya kasi kung nagiging nagger, dahil nakikita mo kulang yung pera ibinibigay sa'yo. Nandiyan pa yung pag-iinom-inom mo. Wala kang pang-inom kuminsan siguro. Kaya may ito ulo mo. Pag rin tinawag na ng barkada, halika na, Beshi. Inuman na tayo, Beshi. Wala kang pang-inom. Pag uwi nitong si Divino, boom, dadakdakan mo. Gusto mo na talagang ituloy ang kaso. Okay, sige po. Salamat po, Sir Divino, ha. Okay po, sir. Miss Pamela, dadaan muna tayo sa barangay. Huwag natin i-bypass kasi may biopsy naman pala sa barangay at yun naman talaga ang tamang proseso dahil this is a domestic problem. Kailangan malaman din ng barangay and then saka natin akit sa korte. Okay, sasama namin kayo bukas, okay? Salamat, Miss Pamela. Sir Pedro, gabayan niyo po Salamat, yung idol. anak niyo, ano? Sige, sir.